Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Nandito po ako ngayon para magbahagi ng kaalaman na makakatulong sa ating kalusugan. Alam niyo po ba na ang mga sakit sa puso o cardiovascular diseases, CVDs, ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo? Tinatayang 17.9 milyong buhay ang nawawala dahil dito bawat taon. Kadalasan hindi natin namamalayan na meron na pala tayong mga kondisyon tulad ng alta presyon at mataas na kolesterol hanggang sa ito ay humantong sa mas malubhang mga problema sa kalusugan. Kaya naman napakahalaga na magsimula tayo sa mga hakbang para maiwasan ito habang maaga. Ang isang magandang bagay ay ang kalikasan mismo ang nagbibigay sa atin ng mga potensyal na kakampi sa anyo ng mga prutas na mayaman sa sustansya na maaaring magpalakas ng kalusugan ng ating puso. Ang pagsasama ng sumusunod na 7 prutas sa inyong pang-araw-araw na pagkain ay maaaring makatulong ng malaki sa pagpapabuti ng inyong cardiovascular well-being. Una, alamin natin ang tungkol sa abukado. Sa larangan ng masustansyang pagkain para sa puso, ang abukado po ay tunay na isang kampeon na nag-aalok ng masarap na lasa at mga benepisyong pangpuso. Ang kremang berdeng prutas na ito ay hindi lamang isang kasiyahan sa panlasa, kundi isang powerhouse ng mga sustansya na sama-samang gumagana upang suportahan ang kalusugan ng puso. Nasa sentro ng mga katangiang pangkalusugan ng abukado, ang aman nitong monounsaturated fats, lalo na ang oleic acid. Ang mga malusog na taba na ito ay kilala sa kanilang kakayahang magpababa ng low-density lipoprotein, LDL cholesterol, ang bad cholesterol, habang sabay na nagpapataas ng antas ng high-density lipoprotein, HDL cholesterol. Ang dinamikong pagbabagong ito ng cholesterol ay mahalaga sa pagbabawas ng panganib ng sakit sa puso. Ipinakita sa isang komprehensibong pag-aaral na ang mga taong kumakain ng hindi bababa sa 2 serving ng abukado linggo-linggo ay nakaranas ng 21% na pagbaba sa panganib ng sakit sa puso kumpara sa mga hindi kumakain ng prutas na ito. Bukod sa malusog na taba, ang mga abukado ay masaganang pinagkukunan ng potassium, isang mahalagang mineral na gumaganap ng kritikal na papel sa regulasyon ng presyon ng dugo. Ang sapat na pagkonsumo ng potassium ay tumutulong na labanan ang epekto ng sodium na nagpapataas ng presyon, kaya't napapanatili ang optimal na antas ng presyon ng dugo. Ang pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng abukado sa diyeta ay isang matalinong paraan upang pangalagaan ang kalusugan ng puso. Ang fiber ay isa pang sandigan ng mga benepisyo ng abukado sa puso na may humigit kumulang 9 hanggang 7 gramo ng fiber sa bawat kalahating prutas. Ang dietary fiber ay tumutulong sa pagpapababa ng antas ng kolesterol, nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkabusog, at sumusuporta sa isang malusog na sistemang panunaw, lahat ng mga salik na nag-aambag sa pagbabawas ng panganib ng sakit sa puso. Ang mga abukado ay puno ng mga antioxidant, kabilang ang mga bitamina C at E, pati na rin ang mga carotenoid tulad ng lutein
at zeaxanthin. Ang mga compound na ito ay lumalaban sa oxidative stress at pamamaga na parehong sangkot sa pagkakaroon ng mga sakit sa puso. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa antioxidant tulad ng abokado ay nagpapatibay sa mga panlaban ng katawan na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Dahil sa pagiging maraming gamit nito, madaling idagdag ang abokado sa iba't ibang pagkain. Maaari itong ipahid sa whole grain na tinapay, ihalo sa smoothies o isama sa mga salad. Ang kremang texture at banayad na lasa nito ay nagpapahusay sa lasa at nutritional profile ng mga pagkain. Bukod dito, ang pagpapalit ng abokado sa mga saturated fat tulad ng paggamit ng avocado spread sa halip na mantikilya ay maaaring lalong magpalakas ng mga epekto nitong proteksyon sa puso. Pangalawa, mansanas. Ang mansanas ay isang walang kupas na simbolo ng kalusugan na naglalaman ng parehong kasimplihan at malalim na mga benepisyo sa kalusugan. Ang prutas na ito na ipinagdiriwang sa kasabihang isang mansanas sa isang araw ay nagpapalayo sa doktor, ay nag-aalok ng isang simponya ng mga sustansya at compound na magkakasuwato na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Nasa puso ng mga katangiang proteksyon ng mansanas sa puso. Ang ama nitong soluble fiber, partikular na ang pectin. Ang anyong ito ng fiber ay gumaganap bilang isang natural na regulator na kumakapit sa low-density lipoprotein, LDL cholesterol, sa sistemang panunaw at pinapadali ang pag-alis nito mula sa katawan. Ang regular na pagkonsumo ng mansanas ay naiugnay sa pagbaba ng antas ng LDL cholesterol kaya't binabawasan ang panganib ng atherosclerosis at sakit sa puso. Ipinakita sa isang komprehensibong pagsusuri na ang araw-araw na pagkonsumo ng isang katamtamang laking mansanas ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo, kolesterol at pamamaga na nag-aambag sa pinabuting kalusugan ng puso. Bukod sa fiber, ang mga mansanas ay sagana sa mga polyphenol. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga polyphenol sa mansanas ay maaaring hadlangan ang oxidation ng LDL cholesterol, isang kritikal na hakbang sa pagpigil sa pagbuo ng plaque sa loob ng mga pader ng ugat. Kapansin-pansin ang quercetin, isang flavonoid na laganap sa mansanas, ay nagpakita ng mga epektong anti-namumula at anti-hypertensive na tumutulong sa regulasyon ng presyon ng dugo. Ang mga mansanas ay naglalaman din ng katamtamang dami ng potassium na tumutulong na bawasan ang tensyon sa mga pader ng daluyan ng dugo. Ang pagsasama ng mansanas sa dieta ay maaari ring makatulong sa pamamahala ng timbang, isang mahalagang aspeto ng kalusugan ng puso. Ang kombinasyon ng fiber at tubig sa mansanas ay nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkabusog na binabawasan ang pangkalahatang pagkonsumo ng calorie. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga individual na regular na kumakain ng mansanas ay may posibilidad na magkaroon ng mas mababang body mass index BMI na nauugnay sa mas mababang panganib ng mga sakit sa puso. Madaling idagdag ang mga mansanas sa iba't ibang pagkain at merienda. Maaari itong kainin ng hilaw, lutuin o isama sa mga salad at cereal. Ang malutong na texture at natural na tamis nito ay nagpapahusay sa lasa
at nutritional value. Bukod dito, ang pagpapares ng mansanas sa mga topping na malusog sa puso tulad ng almond butter o pagdaragdag ng mga hiwa sa oatmeal ay maaaring lalong magpalakas ng mga benepisyo nito sa puso. Pangatlo, mga berries. Sa makulay na spectrum ng mga pagkaing malusog sa puso, ang mga berries ay namumukod-tangi bilang malalakas na kakampi para sa kalusugan ng puso. Ang mga berries, kabilang ang mga strawberry, blueberry, raspberry at blackberry, ay mababa sa calories ngunit puno ng mahahalagang sustansya. Partikular na mataas ang mga ito sa dietary fiber, vitamina C, vitamina K, at isang hanay ng mga antioxidant, lalo na ang mga anthocyanin na nagbibigay sa mga prutas na ito ng kanilang makulay na kulay at nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan. Ang mataas na nilalaman ng fiber ay tumutulong na magpababa ng antas ng kolesterol habang ang vitamina C at K ay sumusuporta sa integridad ng daluyan ng dugo at nagtataguyod ng wastong pamumuo ng dugo. Ang mga anthocyanin na matatagpuan sa mga berries ay malalakas na antioxidant na tumutulong na labanan ang oxidative stress. Binabawasan ng mga compound na ito ang pamamaga, pinabababa ang presyo ng dugo at pinapahusay ang paggana ng daluyan ng dugo. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng mga berries na mayaman sa anthocyanin ay maaaring humantong sa makabuluhang pagpapabuti sa paninigas ng ugat at regulasyon ng presyon ng dugo. Ang mataas na antas ng low-density lipoprotein, LDL cholesterol, ay isang kilalang panganib na kadahilanan para sa sakit sa puso. Ang mga berries ay maaaring positibong makaimpluwensya sa mga lipid profile sa pamamagitan ng pagpapababa ng LDL cholesterol habang pinapataas ang high-density lipoprotein, HDL cholesterol. Ang soluble fiber sa mga berries ay tumutulong na kumapit sa cholesterol sa sistemang panunaw na pinapadali ang paglabas nito. Ang prosesong ito ay nag-aambag sa isang mas malusog na lipid profile at mas mababang panganib ng atherosclerosis. Ang endothelium, isang manipis na lamad na nakabalot sa puso at mga daluyan ng dugo, ay mahalaga para sa kalusugan ng vascular. Ang dysfunction ng linyang ito ay isang pasimula sa atherosclerosis at iba pang mga problema sa puso. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang pagkonsumo ng mga berries ay nagpapabuti sa paggana ng endothelial na nagpapahusay sa vasodilation at daloy ng dugo. Ang epektong ito ay higit sa lahat dahil sa mga polyphenol sa mga berries na nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide, isang molekula na nagre-relax sa mga daluyan ng dugo at nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang mga berries ay maraming gamit at madaling maisama sa iba't ibang pagkain. Maaari silang ihalo sa smoothies, iwiwisik sa mga cereal, idagdag sa mga salad, o kainin bilang isang merienda. Para sa optimal na mga benepisyo sa kalusugan ng puso, layunin na isama ang hindi bababa sa 3 serving ng berries bawat linggo. Ang kasanayang ito ay naaayon sa pananaliksik na nagmumungkahi ng isang makabuluhang pagbaba sa panganib ng atake sa puso sa mga regular na kumakain ng berry. Pang-apat, kiwi. Ang isang kiwi ay nagbibigay ng humigit kumulang 71 hanggang 85% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng vitamina C ng isang matanda, kasama ang makabuluhang
halaga ng bitamina E, bitamina K, potassium, at dietary fiber. Ang mga sangkap na ito ay nagtutulungan upang suportahan ang iba't ibang mga pag-andar ng katawan, lalo na ang mga may kaugnayan sa kalusugan ng puso. Isa sa mga pinaka-kahangahangang benepisyo ng pagkonsumo ng kiwi ay ang potensyal nito na pamahalaan ang presyo ng dugo. Nalaman sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Oslo University Hospital na ang mga kalahok na kumain ng 3 kiwi araw-araw ay nakaranas ng isang kapansin-pansing pagbaba sa presyo ng dugo kumpara sa mga kumain ng isang mansanas bawat araw. Ang epektong ito ay bahagyang dahil sa antioxidant na lutein na matatagpuan sa kiwi na maaaring makatulong na maibsan ang alta presyon. Bilang karagdagan sa regulasyon ng presyon ng dugo, ipinakita na ang kiwi ay nagpapabuti ng mga lipid profile. Ang regular na pagkonsumo ng kiwi ay nauugnay sa pagtaas ng antas ng high-density lipoprotein, HDL cholesterol, at pagbaba ng triglycerides. Ang mga pagbabagong ito ay mahalaga dahil ang mataas na triglycerides at mababang antas ng HDL ay mga panganib na kadahilanan para sa mga sakit sa puso. Ang naman na antioxidant sa kiwi, kabilang ang bitamina C at E, ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglaban sa oxidative stress. Bukod dito, ang mga polyphenol at carotenoid na nasa kiwi ay nagpapahusay ng kanilang mga epektong anti-namumula na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Ang kiwi ay maaari ring makaimpluwensya sa aktibidad ng platelet na mahalaga para sa pagpapanatili ng optimal na daloy ng dugo at pag-iwas sa mga kondisyon na nauugnay sa pamumuo. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang pagkonsumo ng 2 hanggang 3 kiwi araw-araw ay maaaring mabawasan ang platelet aggregation, kaya't binabawasan ang panganib ng thrombosis ng hindi negatibong nakakaapekto sa mga antas ng kolesterol. Ang pagsasama ng kiwi sa iyong pang-araw-araw na dieta ay isang madali ngunit epektibong paraan upang samantalahin ang mga benepisyo nito sa proteksyon sa puso. Tangkilikin ito ng sariwa bilang isang merienda, ihalo sa smoothies o idagdag sa mga salad para sa isang maasim na lasa. Ang natatanging lasa at nutritional profile nito ay ginagawa itong isang maraming gamit na karagdagan sa iba't ibang mga pagkaing luto. Panlima, peras. Ang mga peras ay hindi lamang masarap at makatas, kundi puno rin ng mga benepisyo para sa kalusugan ng iyong puso. Ang isang katamtamang peras ay may humigit kumulang 101 calories at naglalaman ng 27 gramo ng carbohydrates kasama ang isang mahusay na halaga ng dietary fiber, mga 6 na gramo. Ang mga peras ay mayaman din sa mahahalagang mineral tulad ng potassium at magnesyo na tumutulong na mapanatiling maayos ang paggana ng iyong puso. Puno ng mga antioxidant tulad ng bitamina C at flavonoids. Ang mga peras ay tumutulong na labanan ang pinsala na dulot ng stress sa katawan na maaaring humantong sa mga problema sa puso. Isang uri ng flavonoid na matatagpuan sa mga peras na tinatawag na catechin ay naroroon din sa mga pagkain tulad ng mansanas at kakao. Ang mga catechin na ito
ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalusugan ng iyong mga daluyan ng dugo at magpababa ng presyo ng dugo. Kaya't ang pagtangkilik sa mga peras ay maaaring maging isang masarap na paraan upang suportahan ang iyong puso. Ang mga peras ay mabuti para sa iyong kalusugan dahil meron silang isang uri ng fiber na tumutulong na alisin ang LDL cholesterol sa iyong katawan. Ito ay mahalaga dahil ang mataas na antas ng bad cholesterol ay maaaring magdulot ng mga problema sa iyong mga ugat na ginagawa silang matigas at makitiid. Gayon din ang fiber sa mga peras ay tumutulong na mapanatiling matatag ang antas ng asukal sa dugo na maaaring makatulong sa mga taong may diabetes. Ang diabetes ay isang kondisyon na maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso. Ang mga peras ay sagana sa flavonoids, mga natural na compound na may mga katangiang antinamumula at antioxidant. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaaring mabawasan ang paninigas ng ugat, magpababa ng presyon ng dugo, at mapabuti ang pangkalahatang paggana ng vascular. Sa partikular ang flavonoid na quercetin na matatagpuan sa mga balat ng peras ay naiugnay sa isang nabawasang panganib ng mga kaganapan sa puso. Ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang ay mahalaga para sa isang malusog na puso at ang mga peras ay maaaring makatulong dito. Ang mga peras ay may maraming fiber at tubig na nagpapadama sa iyo ng pagkabusog. Ito ay maaaring makatulong sa iyo na kumain ng mas kaunti at kumuha ng mas kaunting calories. Ang pagdaragdag ng mga peras sa iyong mga pagkain ay maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang na maaaring magpababa ng pagkakataon ng mga problema sa puso na may kaugnayan sa sobrang timbang. Ang mga peras ay masarap at maaaring kainin sa maraming iba't ibang paraan. Gumagawa sila ng isang mahusay na merienda sa kanilang sarili, ngunit maaari mo rin silang idagdag sa mga salad oatmeal o yogurt para sa dagdag na nutrisyon. Ang pagluluto sa kanila tulad ng pagbe-bake o pagpapakulo ay maaaring maglabas ng kanilang natural na tamis na ginagawa silang isang malusog na pagpipilian sa dessert. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, pinakamahusay na kainin ang mga peras na kasama ang balat dahil doon matatagpuan ang maraming fiber at magagandang sustansya. Pang-anim, papaya. Ang papaya ay isang kamangha-manghang prutas para sa kalusugan ng puso. Salamat sa aman nitong hanay ng mga sustansya. Isang maliit na papaya lamang ay nagbibigay ng higit pa sa pang-araw-araw na inirerekomendang dami ng bitamina C na mahusay para sa iyong immune system at tumutulong na mapanatiling malusog ang iyong mga daluyan ng dugo. Mataas din ito sa potassium, isang mineral na maaaring makatulong na kontrolin ang presyon ng dugo at balansehin ang sodium sa iyong katawan. Bukod pa rito, ang papaya ay naglalaman ng isang mahusay na halaga ng fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng mga antas ng bad cholesterol. Ang soluble fiber na ito ay gumagana upang makatulong na alisin ang kolesterol sa iyong katawan bago ito magdulot ng anumang mga problema. Dagdag pa, ang papaya ay puno ng mga antioxidant tulad ng beta-carotene at lycopene
na nagpoprotekta sa iyong mga selula mula sa pinsala at nagbabawas ng pamamaga. Kapansin-pansin, ipinakita ng ilang pag-aaral na ang mga taong kumukonsumo ng mga produktong fermented na papaya ay nakakaranas ng mga kapansin-pansing pagpapabuti sa mga marker ng oxidative stress na isang senyales ng pinsala sa katawan. Ang papaya ay mayroon ding potensyal na mapabuti ang balanse ng iyong kolesterol. Ipinakita ng pananaliksik sa fermented na papaya ang mga positibong pagbabago sa mga antas ng kolesterol, kabilang ang pagbaba ng mapanganib na LDL cholesterol at pagtaas ng kapaki-pakinabang na HDL cholesterol. Ang balanseng ito ay susi para sa pagpapanatiling malusog ng iyong mga ugat at pag-iwas sa mga isyu sa puso. Habang ang mga prutas tulad ng mansanas at dalandan ay madalas na pinupuri para sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan, ang papaya ay namumukod-tangi dahil sa natatanging kombinasyon ng mga sustansya nito. Nag-aalok ito ng isang mas malakas na dosis ng mga bitamina, antioxidant at mineral sa bawat kagat na ginagawa itong isang mahalagang bahagi ng isang dieta na malusog sa puso. Ang pagsasama ng papaya sa iyong mga pagkain ay madali. Kung ihalo mo man ito sa smoothies, ilagay sa mga salad, o simpleng kainin ng sariwa, ang matamis at tropikal na lasa nito ay hindi lamang masarap, ito rin ay mabuti para sa iyong puso. Kaya sa susunod na nasa grocery store ka, siguraduhing tingnan ang tropikal na hiyas na ito. Yakapin ang matamis na mga benepisyong nagpapalakas ng kalusugan ng papaya at hayaang tamasahin ng iyong puso ang mga pakinabang ng masustansyang prutas na ito. Pampito, bayabas. Ang komunidad ng siyensya ay nagtuon ng pansin sa bayabas na intriga sa potensyal nitong mga benepisyo sa puso. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay sa mga pag-aangkin na malusog sa puso na nauugnay sa prutas na ito. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang bayabas ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyo ng dugo at mga antas ng kolesterol, dalawang pangunahing panganib na kadahilanan para sa sakit sa puso. Ipinakita ng isang groundbreaking na pag-aaral na ang mga individual na kumukonsumo ng bayabas araw-araw bago kumain ay nagpakita ng isang malaking pagpapabuti sa kanilang mga antas ng kolesterol at presyon ng dugo. Itinampok ng pag-aaral na ito kung paano humantong ang pagkonsumo ng bayabas sa isang kapansin-pansing pagbaba sa parehong systolic at diastolic na presyon ng dugo na nagpapahusay sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Bukod dito, ang parehong mga individual ay nakaranas ng pagbaba sa mga antas ng LDL cholesterol habang pinapanatili ang malusog na antas ng HDL. Kung ikukumpara sa mga mansanas o dalandan, ang bayabas ay naglalaman ng mas mataas na antas ng parehong soluble fiber at vitamina C na nag-aalok ng mas malaking proteksyon na benepisyo laban sa sakit sa puso. Bukod pa rito, ang nilalaman ng potassium sa bayabas ay katumbas ng saging na kilala sa kanilang mga katangiang palakaibigan sa puso. Ginagawa nitong ang bayabas ay hindi lamang isang alternatibo, kundi isang superior na pagpipilian para sa mga naghahanap upang mapahusay ang kanilang kalusugan sa puso sa pamamagitan ng dieta.
Ang pagdaragdag ng bayabas sa iyong pang-araw-araw na pagkain ay maaaring maging masarap at mabuti para sa iyo. Maaari mo itong kainin ng sariwa, ihalo sa isang smoothie o ilagay sa isang fruit salad. Napakaraming paraan para matamasa ito. Ang bayabas ay hindi lamang masarap, ito rin ay isang malusog na pagpipilian, lalo na para sa sinumang nagbabantay sa kanilang mga calorie. Konklusyon, habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa 7 nangungunang prutas na makakatulong na maiwasan ang atake sa puso, tandaan po natin na ang pagsasama ng mga likas na biyayang ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng mga kaaya-ayang lasa at kulay sa inyong mga pagkain. Ito po ay tungkol sa paggawa ng isang makapangyarihang pagpili para sa kalusugan ng inyong puso. Ang bawat prutas na ating tinalakay ay nag-aalok ng mga natatanging sustansya at antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ngunit, ang tunay na mahika ay hindi lamang sa pagpili ng isa o dalawa sa mga prutas na ito, kundi sa paglikha ng isang sari-sari at balanseng dieta na kasama silang lahat. Sa paggawa nito, hindi lamang ninyo nilalabanan ang sakit sa puso, kundi binibigyan ninyo ng daan ang isang masigla at mas malusog na buhay. Kaya sa susunod na kayo ay nasa pamilihan, abutin ninyo ang mga kampeon na ito para sa puso. Kumain ng mabuti, mamuhay ng may sigla, at gawin nating bahagi ng bawat pagkain ang kalusugan ng puso. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Naway ang inyong kalusugan ay maging kasing tamis at sigla ng mga prutas na ating ibinahagi. Mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral po natin ngayon ay ito: ang pag-iwas ay laging mas mabuti kaysa sa paggamot. Huwag po nating hintayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago natin bigyang pansin ang ating kalusugan. Sa pamamagitan ng simpleng pagdaragdag ng mga masusustansyang prutas na ito sa ating pang-araw-araw na buhay, gumagawa na tayo ng malaking hakbang tungo sa isang mas malakas na puso at mas mahabang buhay. Ang kalusugan po ay isang kayamanan na dapat nating ingatan. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, sana po ay pindutin ninyo ang like button. Malaking tulong po iyan para makapaghatid pa kami ng mga ganitong kaalaman. Mag-iwan din po kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin tanong o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod. Gusto po naming marinig ang inyong boses. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang aming mga pinakabagong health tips. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay.